Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo? Naku po, may napapansin ako ha. Ewan ko kung napapansin ninyo ha. Si Senator Rodante Marcoleta, tila nagiging sugo po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin ng pagiging sugo? Kumbaga, ikaw tagapagpatupad ng mga kagustuhan ng presidente. Lately, ang laki ng character development ni Rodante Marcoleta, di ba? In fact, nagugulat tayo bakit ginagawa yan ni Marcoleta. Kasi alam mo naman na Duterte senator yan. Hindi mo naman pwedeng ikailayan, no? Pero recently, ang sinasabi niya, hindi naman ako PDP laban, di ba? Hindi ako parte ng Duterte block, ako ay independent. Yun yung interview niya, ha? Sinasabi niya, I'm not part of the Duterte block. Kumbaga may pagtatakwil ito eh. Hindi ako DDS senator. Yan ang sinasabi ni Rodante Marcoleta. Pangalawa, yung nangyari ng SONA. Actually, una pala yun, ha? Yung nangyari ng SONA. Ano ginawa niya ng SONA? Nakipag-shake hands kay PBBM, parang yakap na ito eh. Tapos may binulong daw sa kanya si PBBM. Yun yung unang situation pala ha. Pangalawa, yung mga interviews niya na sinasabi niya, no, I'm not part of the Duterte block. Ang laking character development. Ngayon naman, tumutulong si Marcoleta para idiin yung mga mambabatas dyan sa House of Representatives, even yung sa Senado, parte rin naman sila ng Kongreso, no, na involved dito sa mga flood control projects. Nagkaroon ng exchange of conversation si Senator Jinggoy Estrada at si Marcoleta dyan sa Senado. At ang sinasabi ni Marcoleta, kasi sabi ni Estrada, ang pinapatungkulan ni PBBM doon ay mga opisyal ng DPWH. Nako, hindi. Sabi ni Marcoleta palagay ko ang pinapatungkulan dyan yung mga mambabatas. Kasi napakarami pala dyang mga kontraktor dyan sa House of Representatives. Talaga nga naman, sige, tag nyo na. Sino yung kakilala ninyong kontraktor? Sige, pakinggan muna natin ito. Tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan nyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso Napakarami pong kontraktor doon Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Kasi po, tinatanong ko po kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Mr. President, hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nanggaling sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Yes, sumasang-ayon po ako sa inyo pananaw. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Actually, ako, naniniwala ako dyan kay Marcoleta. At I think, alam ninyo yan ha. Marami pong mga mambabatas na involved dyan sa mga kalokohan na yan. Siyempre, halimbawa, sa kanila yung pondo, budget insertion. Sige, maglagay ka ng 50 million dyan. Magpatayo tayo ng flood control dyan, ng slope protection structures dyan sa ilog na yan. Sige, pasok natin yan. Pero sa DPWH dadaan, magpapabid out ang DPWH. Pero alam nyo naman, ka-coffee, na may basbas na yan. Oy, galing yan kay Kong. Pondo ni Kong yan para dito sa project na yan. So, ang mangyayari, mga contractor din ni Kong yung gagawa. Siyempre, bibid out pa yan Pero may mga dami naman yan mga dami companies sino nakikinabang? Di si Kong na naman dyan. Buti nga na bulilyaso yan. Buti nga binulgar ni PBBM yan. At mismo sa kanyang SONA. At sinabi sa harap mismo ng mga mambabatas na mahiya naman kayo. Malaking development ito itong sinasabi ng presidente. Kasi ano ito it is like declaring an all-out war against these lawmakers. Kasi mabibigat yung mga yan. Totoo naman yung sinasabi ni Marcoleta na marami talagang tinamaan sa statement na yan ng presidente. At mismo ang presidente, willing siya, sige, ibulgar yan. Pangalanan yan, isa publiko yan para makriticize ng publiko kung sino yung mga congressman, congresswoman na involved dyan sa mga flood control projects. Kasi this is too much. Yan ang gusto sabihin ng presidente, labis-labis na yan Tinan mo mga kababayan natin, naghihirap silang napipiligro nitong paulit-ulit na pagbaha kasi may pondo naman para sa flood control, kinukurap. Ang masaklap pa, itong mga dilis, syempre, ang sisi nila sa presidente. O lahat naman kahit kasalanan ng congressman yung mga kahit DDS congressman o dyan sa Davao nakinabang din sila dyan sa mga flood control projects Pero ang sinisisi nila lagi
si PBBM. Buti nga nag-declare ang presidente ng all-out war na ito para sa mga kontraktor. Nako, kasama yung mga mababatas dyan, pinagsasabihan ng mahiya naman kayo. Si Lacson, meron siyang sinasabi rin Ewan ko kung nakita nyo na ito. Pakita ko sa inyo Kasi si Lacson, syempre, alam niya paano mag-operate ang Intel, di ba? Dating hepe yan ng Philippine National Police. Matagal na rin po itong mambabatas. Meron siyang sinasabing bilang. Ito. Nakita nyo na ba itong balita na ito mula sa Inquirer? Sinasabi po ni Lacson, 67 solons, 67 po na mambabatas noong 2022 19th Congress yan, doubled as contractors for their own projects. Sabi po ni Lacson, ulitin ko lang 67 solons in 2022 doubled as contractors for their own projects. Kung noong 2022 67 na yung mga contractor na yan, ibig sabihin, sige, may project kami, not necessarily flood control. Pwedeng paggagawa ng kalsada, paggagawa ng mga barangay hall, mga kung ano-ano man yan, mga street lights, etc. 2022 67. Base pa sa Intel ni Lacson, na posibleng nagdoble na yan ngayong 28th Congress. So kung nagdoble na yan, 130 plus contractors na yan. Ilan ang mga mambabatas natin dyan? Almost 300. Biruin mo, halos kalahati sa mga mambabatas natin i-engage na dyan sa pagkukonstruct ng mga projects ng gobyerno. O ba't tamaan naman kayo? For sure, yung sinasabi ni PBBM na mahiya naman kayo, meron siyang ideya. Hindi niya sasabihin niya, presidente pa, access sa Intel, lahat yan alam niya. Alam niya kung sino yung mga yan. In fact, sa interview niya kay Ivan Mayrina, sa podcast, sinabi niya na itong mga contractor na to, iba-blacklist na yung mga yan. Alam niya yan kung sino yan, kung kaninong kamag-anak yan, kay congressman ba yan, may dami name yan, pinangalan sa kanyang pinsan, pamangkin, o sa kanyang bodyguard o sa kanyang security guard. Alam yan ng presidente. Kaya nag-declare ng all-out war yan punong-puno na yan Inabuso ninyo. Actually, hindi lang naman sa administrasyon na ito. For the longest time, alam nyo yan, mas kurap pa noon. Yung mga previous administrations, mas kurap pa yan. At sinasamantala nila yung mga projects na yan. Kaya Janet Lapoles ano nangyari dyan kay Janet Lim Napoles? Napakaraking billions of pesos din ang nakurap dyan. Mas okay pa ngayon mas okay pa yan ngayon pero matalamak na rin ang corruption, pero mas okay pa yan ngayon as compared to previous administrations dahil ngayon maraming safeguard na, mas maraming protection as compared to noon, pero napakarami pa rin po ng mga yan. Bakit naiinganyo itong mga mambabatas na to? Kasi napakalaki ng kickback. Halos kalahati. O dito sa explanation na ito, binabasa ko itong balita na to. Halimbawa, 1 billion yung project na yan. Baka wala pa nga sa kalahating bilyon yung gagastusin nila para sa project. So 50% mapupunta sa kickback. O yan suhol-suhol na yan. O suhulan natin si Governor, suhulan natin si Mayor, o mga district engineers ng DPWH, o suhulan natin even yung kapitan, lahat yan, may lagay sila dyan. Ang resulta, substandard. Ang resulta, 1 taon lang, magkukulaps yung project. Ang resulta, 2 taon, 3 taon, hindi mo na magagamit. Dahil makapal nga ang pagmumukha nitong mga hinayupak na to, magre-request na naman yan. Gagamitin na naman ang koneksyon, maaaprubahan na naman. Oy, mga budget insertions. Even dyan sa Senado, hindi dapat mapalagpas yan At least 67 members of the House of Representatives in 2022 were allegedly contractors of their own government-funded infrastructure projects. Yan po ang sinasabi ni Lacson, raising fresh concerns over long-standing conflicts of interest and corruption in the national budget process. Talagang walang kapupuntahan itong Pilipinas kung ganyan ang sitwasyon. Sabi ng mga DDS, kasalanan ni Marcos yan kasi weak leader ang presidente. Kung di ka ba naman nag-iisip, sige, ikaw DDS ka sa tingin mo, sasabihin ng presidente yan sa SONA na alam niyang maraming mga congressman ang masasaktan kung hindi talaga intensyon ng presidente na linisin yung bureaucracia, yung gobyerno? Definitely. Alam na alam ng presidente yan, kaya nga sinabi niya sa harap ng pagbumuka ng mga mambabatas na kurakot na yan, yes, hindi naman lahat, pero sa harap nila, sinabi yan na mahiya naman kayo. Dahil alam ng presidente na ilan sa mga, pumalakpak pa yung iba, ay involved dyan sa corruption na yan. Wala na tayong pagtatakip, wala nang cover-up na magaganap dyan. At ibubulgar kayo. Yan ang sinasabi ng presidente dyan. Citing a private conversation with a fellow lawmaker, start po ng 19th Congress,
Lacson said he was told that at that time, 67 congressmen were engaged in construction contracting. Kakapal talaga ng pagmumukha nito mga congressman na ito eh. Either directly or through their relatives, giving them full control over the projects they were funding. Alam mo, lalo na sa mga probinsya. Tingnan ninyo, sa inyo alam ninyo yan. Marami nakikinig sa atin, nasa rural areas, no? Nasa kanilang probinsya. Alam ninyo kung kaninong project yan. Oh, minsan nga, sa kakapalan ng mukha, kumita na, andyan pa yung pagmumukha, naka-display pa. Project through the initiative of Congressman A, of Congressman B. Diba? Nilagay pa yung mukha. Kumulimbat ka na dyan. Alam na alam ninyo kung sino yung mga kumikita dyan. Mapapansin ninyo, bagong tayo yung kalsada halimbawa, na maya-maya, bubungkalin. Kaya may project. May nagsabi sa akin isang mambabatas, no? Isang meeting, nakaka-attend ako sa isang meeting. Hindi ko napapangalanan, no? Ang sinasabi ng congressman na to, pansinin niyo yung first 19 Congress, no? Itong first term ni Romualdez as House Speaker. Nagkaroon ng major shift. Noon, mas marami yung infrastructure projects. Ngayon, mas dinamihan yung ayuda. Alam mo kung ano yung justification ng congressman? Nung sinabi, no joke ito ha, walang dagdag, walang bawas. Ang sabi niya, mas okay na yung ayuda, at least tao ang nakikinabang, maraming tao ang nakikinabang, kesa sa infrastructure projects, mas malaki yung pakinabang ng mga mambabatas. Yan ang sinasabi niya. Di ba, kada mga congressman may mga AKAP, AX, mga ganyan, may patupad. Di ba, may mga ganyan sila. Bagamat DOLE nag-implement yan at DSWD, pero may eksena pa rin dyan ng mga mambabatas eh. Mas maganda pa pala yan, yung mga ayuda na yan, yung dole out na yan, kasi pakinabangan pa ng taong bayan yan. Diba? As compared, tama nga naman, kung mga construction yan, ilan-ilan lang nakikinabang, o si mayor lang, si kapitan lang nakikinabang, yung congressman lang nakikinabang, ilan lang silang nakikinabang. As compared dito sa ayuda, o sige, makatanggap kayo, tag 3,000, tag 5,000, tag 8,000, mas okay na yan. Kesa yung ilan, kesa sa isa, ilan lang ang nakikinabang as compared dito sa ayuda na mas marami. Diba? Mas mainam na po yan. May punto siya eh. Kasi marirealize mo, nga naman no. Kaya nagkaroon na major shift eh. Mas dinamihan yung pamimigay ng ayuda. Sinasabi pa ni Lacson, siguro ngayon, kasi ang iba nainganyo na. Ayan, nag-contractor na rin. Gumaya. Kaya dumami na yan. Mga kamag-anak ang nag-handle ng construction company para makamenos sila. Hoy, may kilala ko dyan sa Davao. Mga kamag-anak, ha? Nag-handle sa mga projects. Ngayon, billionaire na. Ngayon, nandiyan pa rin sa Kongreso, no? Lacson, a member of the Senate Minority and Chair of the Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ay tinataas siya po yung kanyang concern as part of his broader call to audit billions of pesos in flood control projects, particularly those allegedly quietly inserted during the bicameral conference deliberations. Isa pa yan, ha? Dito masasabi na talagang sincere ang presidente na i-address ang problema natin dito sa korupsyon na yan. Yung mga budget insertions, sinabi na ng presidente yan eh. So na niya mismo ha, hindi ko napapayagan yan mga budget, not directly saying budget insertions no, kundi yung mga budget na hindi aligned sa National Expenditure Program, sa NEP. Kasi ang NEP, nabusisi na ng ano yan eh, ng DBM yan eh. Dumaan na sa busisi yan, dumaan na sa pag-aaral yan, yung iba dyan may mga feasibility studies pa. Ibig sabihin, aligned yan sa plano ng gobyerno, aligned yan sa Philippine Development Plan. So, pinag-isipan. Ang ibig sabihin, nasa NEP, National Expenditure Program, yan po yung dokumento na ipinapasa po ng executive. Inaaprubahan po yan ng presidente, and then ipinapasa po yan sa Kongreso. Yung Kongreso, yung House of Representatives at ang Senado, bubusisiin din po nila yan, i-deliberate nila yung NEP. Ang problema, pag dumating na sa hearing, may mga na-i-slash na budget, may mga natatanggal na budget. At may mga dinadagdag. Kung may tinatanggal, may dinadagdag. Pagdating ng BICAM, dinadagdagan nila. Ang problema, yung mga dinadagdag nilang projects, hindi nabusisi yan ng DBM. Hindi nabusisi yan ng kung sino mang agencies o hindi naaprubahan yan ng presidente at hindi aligned ang ilan dyan sa National Development Plan o sa Philippine Development Plan. O loko na. Nagkanda leche-leche na. O, ilan yung mga budget insertions yan? Billions of pesos. Sa Senado pa lang bilyones nang in-insert dyan sa budget na yan. Kawawang taong bayan dyan. Diba? Lugin-lugi na naman ang taong bayan dyan. Hindi na abusis, hindi na aral.
Sinabi din ng presidente yan, once nagawin ninyo yan, kapag hindi dumaan sa NEP yan, hindi yan align sa gobyerno, diba, hindi po aaprubahan yan. Yan din po ang sinasabi ng presidente dyan. Oh. Kaya sincero ang presidente na i-address natin yan. O, kahapon lang, nandiyan tayo sa Pampanga. Sinamahan natin si DBM Secretary Amenang Pangandaman. Nag-ikot sa mga flood control projects. Oh. Nagkakaroon ng dialogo with local government units. Ang sinasabi nila, ma'am, may mga projects dito na hindi naman dapat pinondohan. Pero hindi natin alam dahil mas malakas yan. Inuna pa itong projects na to as compared sa pagpapaganda ng kalsada na to na laging binabaha. Bakit nagkaganon? Diba kasi nagkaroon ng palakasan system. Kaya binabaha yung apalit halimbawa. Matindi yung pagbaha. Kasi nagkaroon yan ng palakasan eh. Imbis na ito sana yung prioritize, ito pa yung nauna. Ang sinasabi ni Secretary Amenang Pangandaman dyan, ang pagbabudget kasi pinaplano. Hindi dahil naisipan ako, sige, maglagay tayo dyan ng 20 billion paggawa natin yung kalsada na yan. Eh wala pang gagawin dyan sa kalsada na yan, dahil maayos pa. Naloko na. Kawawa naman taong bayan dyan, hindi na naman plinano. Isa sa reklamo kahapon dyan sa Pampanga, no, sa Apalit. Wala kaming budget dito eh, ganitong portion ng kalsada hindi natapos. O kaya baha, eh damay-damay na. Kaya matindi yung pagbaha dyan sa Apalit. O si DBM Secretary Amenang Pangandaman, inutusan siya ng presidente, o sige, inspectionin mo yan as part of the audit. Diba? Nang SONA mismo sinabi ng presidente yan. Hindi kayo lulusot kay Secretary Amenang Pangandaman. Alam niya kung sa ano yung may budget at alam niya kung ano yung wala. At yung mga nagja-justify, nagre-reasoning na, oy, wala kaming budget sa ganyan. O ito, sinasabi ng Secretary ng DBM, ito pwede kayong mag-realign. Yung savings niyo pwede nyo gamitin. Ito pwede kayong humingi sa Quick Response Fund o QRF para mapagawa yan. Hindi pwedeng dahilan, kasi wala kaming budget eh. Yung flood control hindi matapos kasi wala kaming projects. Hindi pwedeng laging ganun. O mismong sekretary na ng DBM nandiyan. Inisa-isa pa sa inyo, di ba? Medyo nakakahiya na yan ang bahagya kasi basic yan. O inisa-isa pa sa inyo, ito yung pwede nyong gawin para hindi i-reason out ninyo. Wala kaming budget. May pera ang gobyerno. Dapat alam nyo lang kung paano mag-request. Baka naman kasi yung panay-request, hindi naman naayos ng tama. Panay-request, hindi naman ginagamit ng tama. Di ba? Ang masaklap niyan, sisi lahat sa gobyerno. Buti nga ang presidente umaako eh. Kahit hindi niya kasalanan eh, aaminin niya eh. Nagkulang ang gobyerno. Ang taong bayan galit sa gobyerno dahil sa poor service. Inaamin ng presidente yan. Pero hindi dapat tayo tumigil din. Tumigil doon. Kailangan may gawin tayo para itama itong mga pagkakamali na to. Ano, gano'n na lang. Hindi gano'n ang presidente. O sige, nagkulang tayo sa ganyan. Hindi naramdaman ng tao yung mga proyekto ng gobyerno. Anong ginagawa ngayon? Sige, mag-ikot tayo. Gawin natin yan. Yung mga sekretaryo nyo, pinagtrabaho nyo, lumabas kayo dyan. Ikutin ninyo, tiyakin ninyo na yung mga projects inaipatutupad ng tama. Yung pondo na inilaan dyan, nagagamit ng tama. Inutusan ng presidente, kahapon narinig natin yan. Inutusan yung mga cabinet secretaries, lumabas kayo, tingnan ninyo yung implementation ng mga projects. Saka nakakita ng ganyang presidente, inamin niya na may pagkukulang pero hindi dapat tayo tumigil sa pagkukulang. I-address natin yan. Kaya tumataas yung rating niya. Pansinin din yung rating ng presidente. Mas tumataas kasi nakikita ng taong bayan yung kanyang sincerity, yung kanyang puso na i-address yung mga problema. Hindi ko lang alam mga DDS bakit hindi nyo mag-gets yan at hindi nyo maintindihan yan. Ay, naku nga naman oh. Anyway, malaki pa rin yung tiwala natin sa gobyerno na ito. May mga opisyal po ng gobyerno na kurap, may mga mamabatas na kurap, pero hindi po natin ito dapat sukuan. Kaya i-report na ninyo. Sige, tag ninyo yung mga congressman ninyo. Kung kanino mga projects yan, mga flood control projects na nagkapera sila sa mga projects na yan. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon, may mga gusto po kayo sabihin dyan sa comment section, no? I-comment nyo lang po yan. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.